makatulog na lang kayo, lalagay nyo ng karton. Opo. Ito nakikita ba kayo? Opo, nakikita niya po. 233 per day. Dishwasher, janitress, waitress, cook, magbabantay sa gym, tapos mag-online seller, tapos magbabantay ng anak ng may-ari. Tatanggal ng mga puting buhok na uban o di ka titirintas. Tapos nagmamasahe pang kuminsan, paminsan-minsan. Kayo ba umalis na o nandoon pa rin? Pinalayas na po kami ng Saturday ng gabi. Dahil nagpabitag. Iyan na kayo. Opo, yan na po. This oras, wala pang kain. Walang Tumanggi magbigay ng staff ng BPLO impormasyon dahil may Privacy Act. Buisit ako dito sasabihin may Privacy Act. Ano, hindi naman natin inaalam kung anong pagkatao eh. Tamad tong mga taga-Taytay. Di po kasama sa Privacy Act. At sa iyo, Martha Santos, pag pumunta ako riyan, paupuin mo sa gilid mong abogado ninyo, legal ni illegal chief ninyo yun sa BPLO, kasama si Mayor, then I will tell you exactly kung anong ibig sabihin ng Privacy Act. Dumulog po kami ngayon sa hashtag ipabitag mo kasi po hindi po makatarungan yung pasahod sa amin tsaka yung mga benepisyo na walang binibigay po. Ang nirereklamo po namin ay may-ari po ng K-Shop, si Ma'am Jinky Daita po. Dahil yung papasahod po niya sa amin hindi sapat, lalo na po yung pag-treat niya sa mga staff na iba, hindi po makatarungan. Beneficiary po, wala po siyang binibigay kahit isa. Po, inikayat niya po ako live seller. 233 lang po yung per day ko. Pero ano po, overwork po siya. Wala pong bayad yung overtime. Minsan lumalagpas pa 14 hours po kaming duty. Yung anak ko pong 3 years old, kasama ko na po siyang nagstay in dyan po sa aking trabaho. Yung time na nagstay in ako na nalaman kong walang magandang facilities at carton lang, yun po, naawa po ako sa bata kasi first time po niya matulog sa karton talaga. Kaya kanina, nakita ko ulit yung picture, naiyak talaga ako, hindi ko napigilan. Taga-province po ako, nirecruit lang po ako online. Tapos po, akala ko po online seller lang talaga yung papasukan ko. Habang tumatagal po pala, naging dishwasher doon sa resto bar. Tapos po, nagbabantay na rin po ako ng gym. Minsan po, binabantayan ko rin yung anak niya po. Tapos ano po, ako naging katulong na rin po ako doon kasi nagluluto, lahat po. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami sa aming problema at makamit po namin yung karapat-dapat na pasahod at benepisyo po na dapat na para sa amin. Kasama po natin ang mga nagrereklamo. Tatlo po sila, si Blessel, si Flora, at si Karen. Oh, magandang umaga sa inyong tatlo, ano? Okay, kumusta naman kayo? Okay lang naman po. So, bago kayo dumating dito, nag-overnight muna kayo doon sa Hotel Sogo. Talagang sadyang pinag-stay namin kayo dahil wala na kayong matutuluyan, ano? Sino sa inyong taga Dumaguete? Okay, taga Dumaguete ka. Walang buwan ka nagtrabaho rito sa amo mo? Opo. Online seller yung sinasabi, pero ang trabaho mo ay nagbabantay ng fitness gym nila, pati resto bar. Opo. Pagdating doon, ginagawa kayong utusan lang. Tama? Okay, si Karen, ikaw ay nakatira sa Bacoor, Cavite. Opo. Anong probinsya mo? Summer po. Sa Samar. Pero dito ka na-recruit. Opo. Ikaw yung nakita ko na natutulog sa karton kasama yung iyong anak. Opo. Pakita muna siguro natin yung video. Ayan, ikaw yan. And Hindi bakit hindi ka? Yung agent po. Ayan, yan agent. So ikaw yan, anak mo yan. Opo. Sa karton lang kayo natutulog. Opo. Kung yung isang kanina, total, humihingi pa ba yun? Opo. Okay, sige. Parang ibang dating sa akin. So hindi ikaw yan. Hindi yan. Kasamahan mo yan. Opo. So lahat kayo natutulog sa sahig. Opo. Semento yan. Tama? Opo. Tapos, para makatulog na lang kayo, lalagay nyo ng karton. Opo. Alam ba na may-ari ito? Nakikita ba Opo, kayo? nakikita niya po. Sa sahod na ipinangakong 10,000. Kayo, baka kumikita na yung 50,000 dito. Hindi kaya? 233 per day lang po. 233 per day. Eh dapat sa inyo, pag ganyan ang trabaho ninyo, 1,500 a day na dapat kayo. Kung hindi ba, 2,000 a day. Ang dami yung ginagampanan. Dishwasher, tapos janitress, tapos waitress, cook. O ano pa ba to? Pagkatapos magbabantay sa gym, tapos mag-online seller, tapos magbabantay ng anak ng may-ari. Tatanggal ng mga puting buhok na uban o di ka titirintas. Tapos nagmamasahe pang kuminsan, paminsan-minsan. Talagang parang mga model po, nakangiti kung todo ngiti para may mga peace. So, okay. Noong mga panahon yan, masaya pa kayo. Masaya pa Masaya po. po.
Bakit kayo masaya ng mga panahon na yan? Siyempre, wala pang mga alitan between sa kanila. Alitan kanino? Kay madam. Saan? Medyo meron na kasi after 4 months, doon na nag-uumpisa na parang hindi nyo na gusto. Opo. Hindi niyo ba alam na pinangako sa inyo 10,000 or 700 a day pero lumalabas parang 200 pesos a day? Paano ninyo natagalan to? Bakit kayo hindi umalis na matagal na pala kayo tapos yung sweldo ninyo yung 200 kapiranggot lamang, uutangin niyo pa, sisiyahin niyo pa? Anong nagtulak sa inyo na parang manatili? Naniniwala pa kayo sa inyong amo? Naniniwala po kami sa mga Pangako sinasabi, niya. mga pangako na kung magtatagal kayo dito, magaganda yung buhay niyo. May condition pa. Kahit ba linggo nagtatrabaho kayo? Opo. Bawal po umabsent ng sabay-sabay. Gusto po magsimba pero bawal po. So, hindi niya ba nakikita ang kalagayan ninyo pag tumupunta siya? Bakit siya natutulog din kung minsan doon? Natutulog po siya doon, gawa po ng sabi niya sa live-in partner niya na meron daw siyang inaasikaso, nandun niya Okay. yung business niya, kaya doon daw siya natutulog. Pero nakatira siya sa kanyang ka-live-in partner na Chinese sa Opo, Makati. Sa Makati po. So may time ba siya, bumibisita siya para masilip kayo roon sa inyong kinalalagyan? Monday to Friday po, nandun siya. Monday to Friday. Opo. Tapos umuwi lang siya ng weekend. Opo. Di alam yung sitwasyon ninyo. Opo, alam niya. Kami na-manage. Sino pang kasama ninyo sa bahay maliban kayong mga online seller? May driver po kami May nakasama driver. doon. So yung driver ninyo babae? Lalaki po. So itong driver ninyo lalaki, kumusta naman ang sweldo? Hindi nagre-reklamo eh. Parang, kumusta ba yun? Ganun Hindi din po ba? namin alam yung sweldo niya. Kung magkano po yung pasahod niya kay madam. Oh, mas malapit siya kay madam. Opo. Opo. Saan siya tumutuloy? Doon po sa kwarto ni madam. Ano? Doon po siya Magkaisa po natutulog sa kwarto ni madam. Sa kwarto ni madam. Sa loob Opo. ng kwarto ng amo ninyo. Magkasiping sila. Opo. Alam ng kanyang live-in partner. Ang alam po ng driver po ang kasama niya. Pero yung driver dapat kasama Dapat niya, matulog doon sa sa inyo. Doon Kabilang siya sa kwarto kabila. May isang kwarto pa. Opo. Doon dapat siya. Opo. Ito yung sinasabing bakanting kwarto. Opo. Bakante po siya. Pero nagtataka ako kasi kung akala ko driver babae, so magkakasama kayo. So bakit hindi siya natutulog doon sa kwarto niya? Siguro mainit. Mainit. Doon sa kwarto ng boss ninyo. May aircon po. Kayo, Wala. Wala. bakit nyo nasabi doon natutulog? Baka naman inaayos ng higaan ni madam pagkatapos umaalis pumupunta doon sa kwarto niya. Mag-iisang bahay lang po kami. Mag-isang bahay lang po. Kaya nga, Magkatabi lang mag-isang po. bahay pero Isang ko. Nakikita Magkatabi niyo. lang po yung kwarto. magkatabi. So, bukas naman ang pinto para medyo sabihin naman ng madam, wala kaming ginagawang masama. Sarado Sarado po. po. Lagi pong sarado yan. Sarado. Maingay naman sila. Hindi naman po. Nagkakalampugan doon. Wala namang yugyugan doon na may sayawan. Wala po. Wala naman. Hindi naman kayo naiingayan. Hindi, Hindi naman, naman. po. Wala kayong narinig ng mga boses na parang May araw ghost. ng patay. Parang Isang may beses ghost. lang po. Ha? Ano dating? Parang Parang halingking. Anyway, sige, ganito. Sinubukan po ng bitag tawagan at kunin ang panig nitong amo. Subalit hindi sumasagot ng tawag. Well, kami po ay mananawagan lamang kasi kung maaari, binibigyan natin. Gaano man kanipis ninyo hiwain, meron pa ring banda, no? Kami nananawagan at ito ho'y nag-sign sila ng waiver at sinabi po nila lahat, kusang loob. At kayo ba'y umalis na o nandoon pa rin? Tinanggal na po kami. Pinalayas na po kami ng Saturday ng gabi. Dahil nagpabitag. Oras ng Iyan na kayo. Opo, yan na po. Is oras. Wala pang kain. Walang kain. Nung pinalayas kayo, kinuha na bang sino yung kasama niyo dyan? Ayun po yung sa baba. Yung Kapatid niya. Opo. Yung Senior Labor Employment Officer ng Dole, Taytay Rizal, maghintay daw ang bitag dahil nasa hearing na siya. Anong ibig sabihin nito? Sino tong si Rizal, Joseph Rizal? Ano bang pakay nito at bakit mayroong pinaghihintay niya? Sinong pinaghihintay? Umoo na siya kanina. Sasagot na sa interview. Pero pag ngayon ay nasa hearing. O kaya medyo papaumanhin muna yung Senior Labor Employment Officer ng Dole Taytay. Alam ba ng barangay na pinalayas kayo or kusang umalis kayo? Ano bang ginawa sa inyo? Kasi gusto natin makita rito. Hindi po alam ng barangay. So, hindi alam. Nagpabarangay ba kayo na pinalayas kayo? Nakuha niyo ba yung sweldo ninyo? Opo. Binigay na sa inyo. Okay, binigay sa inyo dahil nagpabitag kayo. Bukas pa rin ba ang kalang Opo. Operate pa rin. nag-ooperate pa rin Opo. yung tawag dito, yung kanilang KTV Opo. bar? Yung fitness Yung gym na fitness lang po. gym. Fitness gym na lang. Yung KTV bar, wala na dahil na wala po. nang magsaserve, hindi ba? Tsaka yung live selling, wala na din. Wala nang online selling. So, yung fitness na lang. Opo. Sinong instructor yung driver niya? Opo. Anong malaki bang katawan? Hampi-dampi po. Anong Humpty Dumpty? Parang malaki yung katawan, tapos maliit yung mga paa. Sorry po. Nang bata pa ako, tulayan, Humpty Dumpty sat on a wall.
Para siyang itlog. Itlog po Tapos siya may mga kamay. Sige, wag na. Makipag-ugnayan ng bitag sa opisina ng Business Permit and Licensing Office ng Taytay Rizal upang malaman kung may lisensya at rehistrado ba itong tatlong negosyo ni Jinky sa kanilang opisina. Tumanggi magbigay ng staff ng BPLO impormasyon dahil may Privacy Act. Makinig kayo rito Tawagan mo nga tong lintek na to. Kinasabing Privacy Act. Tinatanong lamang kung may business permit dahil may nagrareklamo. Privacy Act. Sundutin kong mga sumulat na ang bitag sa mayor ng Taytay. Di ba kilala natin tong sa Baras Rizal ng Taytay? Tawagan nga to, pero sa reklamang hanggang sa ngayon, hinihintay pa ng bitag ang sagot ng opisina ni Mayor. Kayong mga tanggapan ng Mayor or Business Licensing Office, hindi nyo pwedeng sabing Privacy Act dahil hindi inaalam ang pagkatao ng isang individual. Ang business permit ay isang pribilehiyong ipinagkakaloob ng munisipyo or kapitolyo or hindi naman kaya City Hall para doon sa mga gusto magnegosyo kasi may katumbas na pananagutan yung pagbabayad ng buwis, pag-operate ng tama, walang dinidihado, at tama lahat. Yung mga empleyado binabayaran ng tama kasi katumbas ng kanyang pribilehyo, ipananagutan yan. Tuktukin ko kayo mga ulo itong mga taga-Taytay, medyo mga kunting makikita, mga utak bulinaw Sige, tawagan to. Sige, parinig, para maintindihan to. Buisit ako dito sasabihin may Privacy Act. Hindi naman natin inaalam kung anong pagkatao Inaalam natin public records to, kung may lisensya o wala. Kung wala, di wala. Kung meron, di meron, para malaman at mabisita ninyo. Tamad tong mga taga-Taytay Sino kaya mayor nitong Taytay na to? Sige, tawagan to. Hello po. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Ben Tulfo. Sino pong kausap namin, ma'am? Ay, Daddies po. Gladys. Good morning sa iyo, Gladys. Good morning po. Yes, salamat po sa pagtanggap ng iyong tawag po namin, Miss Gladys. Miss Gladys, ano po kayo dyan? Are you the receptionist? Are you from the office of the mayor? Anong tanggapan po kayo? Sa office po ng BPLO. Sa office ng BPLO. Ma'am, si Ben Tulfo, ito ay public, ito ay public service lamang, ma'am. Kami po ay hindi kami interesado sa buhay ng ibang tao riyan pag kami po ay tumawag sa BPLO ninyo para tanungin doon sa mga legal na nag-ooperate na binigyan ng negosyo or lisensya. Kasi ang lisensya ay pagbibigay dyan ay katumbas niya pananagutan, public record, sila ay mag-ooperate ng legal. Tama, ma'am, hindi ba? Opo. Ay, sir, excuse me lang po. Ano po? Hello po? Yes, ma'am. Sir, opo. Ay, sir, bigay po kayo sa secretary po namin na tumatanggap po ng tawag. Okay Sandali, lang po? ma'am. Martha, kayo po ay nasa BPLO, tama? Yes po. Kung sa BPLO po kayo, ma'am, hindi na po kami masyado interesado kung sino man ang nakaupo dyan. Kami po ay tumatawag public service po to. Public service. Public office is public trust. Meron po bang isang lisensya rito na nag-ooperate sa inyo kasi may tumakbo po sa amin mga empleyadong hindi po nabayaran, pinalayas po sila, overwork po sila. Ang nag-ooperate is ito ho yung J-Ren Fitness Gym, Kakai's Resto Bar, at pagkatapos nag-ooperate sila ng illegal na online shop, lumapit po rito kay Ben Tulfo, ako po yan. Kaya kami po ay nakikipag-ugnayan sa inyo, baka hindi po ito legal. Pero kung legal po to, makikita niyo po sa listahan. Legal po ba yung J-Ren's Fitness Gym? Opo. Sir, wait lang po kasi i-check po natin sa computer po. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Mag-aantay po kami. Okay po. So, ang ginagawa po natin ngayon, ayun naman pala. Kailangan burrito, yan, ginagad, gulpi de gulat Again, inuulit po natin. Lahat po ng mga negosyo sa anumang lokal na pamahalaan sa anumang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kami pa magsasabi, ibinibigay po yan para doon sa legality, para sila ang isang negosyo na para makapag-operate na legal, rehistrado, registered. And at the same time, authorized po sila. Hello? Yes, ma'am. Thank you for waiting po. Yes po. Sino po sila, sir? Si Ben Tulfo, ma'am, si Bitag, live po tayo sa IBC TV 13 at CITV 36. Ay, hello po. Good afternoon po. Opo. Good morning pa, ma'am. Okay. Kami po yung magtatanong, kung meron po nag-ooperate dyan sa inyo sa Taytay Rizal, ang pangalan po ng business is K-Shop Online Shop. And at the same time, J-Ren's Fitness Gym, Kakai's Resto Bar. Kasi nagre-reklamo pa mga empleyado, sila po yung pinagsasamantalahan, inaabuso ng kalang amo, pinalayas. Hindi po tama yung pasweldo, kaya ang iniisip po namin, ma'am, baka naman hindi po legal to, hindi nakarehistro sa inyong munisipyo. Opo. What do you think, ma'am? Opo, sir. Gusto po namin makatulong, no? Ma'am, I will warn you, hindi po kasama sa Privacy Act kasi we're not after the privacy, the individual. We're talking about the business permit that's accorded, a privilege given by the local government, which is you, and any business that's operating must be legitimate, paying
taxes. Public records po yan. In the event na may pang-aabuso, kami ma'am, sanay na po kami rito sa Metro Manila. At sanay din po kami, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Kapitolyo, sa mga lokal na pamahalaan dito po sa Metro Manila, NCR. Pag tinawagan po to check on the business permit, hindi po pwedeng sabihin Privacy Act. Mali po yan. Kung may abogado po kayo dyan nakikinig, engage with me, bigay niyo pong abogado ninyo, legal ninyo. Para Apo. sabihin ko po na mali po yan. Apo. Binabalaan po kita sa sinasabi po ninyong Privacy Act. Kahit na po itong Secretary ho ng DILG si Benhar Abalos, matatawa sa inyo. Apo. Sige, sir. Bali, Martha Samson, ikaw bang kausap ko rito? ano po? Ikaw ba si Martha Samson? Martha Santos po. Martha Santos. Ma'am, Yes, po. I will warn you, do not make an excuse na Privacy Act because we're not after the privacy, the Apo. individual. Sige, sir. Itanong ko lang po kay sir kung pwede po kaming magbigay ng information. Nasa meeting lang po kasi siya Na, ngayon. ma'am, ganito na lang, ano? Apo. You are legally and duty bound to find out. Babalikan ka namin kasi kung hindi, bibisitahin ka ng mga investigators po namin sa kasama na ako sa harap ng mayor ninyo. To tell you exactly, hindi kasama sa Privacy Act kung magtatanong pag ang isang negosyo ilihitimo or illegal na nag-ooperate. Kung legal yan, susundin niya lahat yung mga lituntunin at mga legal na proseso na ipinagkakaloob na pribilehiyo ng isang lokal ng pamahalaan. Ipinagkaloob po yan, pribilehiyo, provided na ginawa mo yung tama. Hindi po Privacy Act. Copy, Alright? sir. Apo. Sige. Sino pong attorney niyo dyan? Attorney King Defante po ang aming hepe. Defante, tama? Yes po. Baka pwede ko po makausap para medyo... Nasa meeting lang po siya Okay, ngayon, sir. makinig Opo. ka. Lahat kayo nasa meeting, pwede naman ako magpadala ng investigator sa harap ng camera siguro. Pagkatapos ng meeting ninyo, madali lang naman pumunta rin, mapapadala po ako ng mga investigators kasamang cameraman. Sa harap ng camera po namin kayo magpaliwanag. Total, ayaw nyo po magpaliwanag. So, sa akin po, ginagampanan po namin tungkulin. Hindi po ako tao ng gobyerno. Hindi po kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Kayo po ang gumagamit ng pondo ng gobyerno. Ngayon pala, magsasabi ako sa'yo, do not hide under the mantle na sasabihin yung Privacy Act. Na pumapantig yung taenga ko. Hindi naman ako after dun sa pagkatao ng hinahanap namin. Sa negosyo po kung nakarehistro. Apo, So now, sige, sir. I will Apo. now leave you that message. At sa iyo, Martha Santos, pumunta ka sa abogado ninyo. Pag pumunta ako riyan, paupuin mo sa gilid mong abogado ninyo, legal ni illegal chief ninyo yun sa BPLO, kasama si Mayor, then I will tell you exactly kung anong ibig sabihin ng Privacy Act. The next time makarinig po kayo ng tawag sa BITAG kay Ben Tulfo, it means business. Ito po ang aking sasabihin siya, public office is public trust. Okay, ma'am? Sige po, sir. I Copy expect po. to call you. Naka-live po tayo, ma'am. Narinig po tayo both on Visayas, Mindanao. I'm schooling you. So now, matututo ka. Maraming salamat. Hindi pa tayo tapos. I will check on you again later on. Thank you so much. Nakita ninyo mga boss, pinagyan po natin ng kunting leksyon ang estudyante po natin. Sana ko nakikinig si Attorney Joaquin Defante, BPLO Chief. Ikaw naman ang susunod, kahit abogado ka, tuturuan ka namin. Wala kaming pakialam. Basta sa akin, public office is public trust, empleyado ka rin ng gobyerno. Wala kaming pakialam kung abogado ka, kahit nahuwis ka. Basta di ka nagtatrabaho sa gobyerno, gampanan ninyo ang tungkulin nyo. Exciting. Mas gusto ko kumakasang. Hindi po sila makasagot. Hindi sila makasagot? Pulbos. O, relax kayo sa baba, usap tayo. Hindi pa tapos to, ha? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Iba po yung tatak namin pagdating sa tulong, serbisyo. May tatak, tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo, tatak, hashtag ibabitag mo.